Hello mga kago-negosyo! Talaga namang palamig na ng palamig ang panahon. At marami tayong mga negosyante ngayon, busy sa paghahanda sa holiday season. Dahil alam naman natin na peak po ito ng negosyo season. Pero bago niyo po simulan ang mga pinagkakaabalahan niyo ngayon, hayaan niyo munang pasayahin namin kayo sa kalahating oras ng palitan ng tips and business ideas. Ako po si Gladys Reyes Sonru, and welcome to another exciting episode of your #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Oras na naman para magtanong ang ating mga kago-negosyo sa ating Angelpreneurs. Pero for this week, para medyo maiba naman, ako naman po ang magtatanong sa ating Angelpreneurs. Alam niyo po kasi recently ay meron nag-offer sa akin ng isang franchise. Nagustuhan ko naman to kaso meron akong 1% na reluctance. Eh di ba lagi natin naririnig dito sa show na syempre it's not good to have a business na medyo hindi mo kabisado at hindi mo talaga alam yung produkto o itong services na to na inaalok sa'yo. So ano po bang dapat kong gawin? Ganda ng tanong mo. In fact, yan ang mga karamihan na tinatanong sa akin. Alam mo, hindi lang dapat mo tignan ng produkto eh. Sa akin, dapat titignan mo rin. Kilalanin mo yung franchisor. Nako, hindi lang empleyado, yung franchisor mismo. Kung hindi mo kilala yung franchisor at hindi mo nakausap, nagkaroon ng discussion, kasi ang pagkukuha ng franchise ay relationship. Ikaw at ang franchisor ay magkasama. At yung mga employee ng franchisor, yun ang mga sumusuporta. So, unang-una, kilalanin mo, character ba niya, okay sa'yo, ka-vibes ka ba? Pangalawa, usapin mo rin yung mga franchises niya. Hindi lang isa o dalawa. Kung, let's say, makakuha ka ng mga 5 o 10, at iba-iba yung mga opinion nila, tignan mo kung ano yung mga sinasabi nila, and then you gauge it. I think the other factor kailangan mo rin tignan yung location. Bisitahin mo yung mga locations niya, iba-ibang lugar, iba-ibang panahon, weekday and weekend, and try to gauge sino ba mga customers nito, ano ba mga product na sinaserve, and then finally, iugma mo yon doon sa target location mo. Kasi unang-una, paniwala ka na, okay na yung franchisor, franchisees, okay ka na yung produkto, and your target location naman, swak ba yan? Tatama ba yan sa gusto mo talaga? Yung customers mo ba doon sa location na yun, na ipaglalagyan mo, talagang kukuha ng mga produkto at bibili ng produkto ng franchise na kinukuha mo, no? So, these are the important points na dapat mong tandaan, no? Huwag ka lang kukuha ng franchise at yan ang tignan mo. Do some due diligence, ika nga. Sabi ko nga, parati sinasabi ko, investigate first before investing. Sayang ang pera diba? Nako, maraming salamat po. Ngayon mas malinaw na sa akin kung ano bang dapat kong gawin dito sa franchise business na inaalok sa akin. Kayo po ay pwede rin magtanong sa ating mga Angelpreneurs. Kumontak lamang po sa mga detalye na nasa inyong screen. Marami pang business tips and ideas ang ating pag-uusapan sa pagbabalik pa rin po ng Go Negosyo, kaya mo! Balls. Andito tayo ngayon sa may Egmess Express para malaman natin kung ano talaga ang kita ng isang kiosk na nagbebenta ng street food. I'm Chris Tan, and this is another episode of Napkin Economics. Ito yung mga iba't ibang klaseng street food na available dito sa Egmess Express. Now, tinignan ko yung presyo nila. Yung average price dito is about 12 pesos. Each customer probably buys roughly about 3 sticks on average. So, you're looking at about 36, pero let's just say 30 pesos na lang per customer just to compute it properly. Okay, so 30 pesos per person, and nakatayo ako dito mga isang oras. Napansin ko there's about 15 people na dumaan dito sa isang oras. And this particular kiosk, bukas sila for 10 hours. So you're looking at about 150 people per day.
multiply mo yan by 30 pesos per person. So you're looking at 4,500 pesos per day. Now this place is open 6 days a week from Monday to Saturday. So let's compute it at 26 days per month times 5,000, and that comes out to about 130,000 pesos per month. Not bad for a kiosk. Ngayon, i-deduct natin yung cost nila. Ang cost dito, syempre, yung rent at saka yung mga staff mo and your cost of goods. Let's take out cost of goods at 30%. So, 30% is, tanggalin mo ng 36,000. 39,000. Let's take out 39,000 out of the 130. So, you're left with 91,000. Out of 91,000, let's take out about, I'd say, rent nito siguro mga 20,000 per month. So, that's 71,000 less staff. Probably spend about 30,000 per staff. So, you're looking at about 40,000 per month net. So alam na natin ngayon kung ano talaga ang kita ng isang street food kiosk tulad ng Egg Mess Express. But remember na ang ginagawa natin today are merely guesstimates. Kung talagang gusto nyo magtayo ng negosyo, don't forget to do your due diligence at talagang gawin nyo yung research nyo. Anyway, I'll see you again for another episode of Napkin Economics. This is Chris Tan. Back to you, Gladys. Mas kilala po sa tawag na OFW ang ating mga kababayan sa abroad. Pero ang ating pong inspiring negosyante na makakasama ngayon ay mas kilala po sa tawag na OFE or Overseas Filipino Entrepreneur. Believe it or not, meron lamang po siyang sariling sari-sari store at meron pong sariling restaurant sa Rome, Italy na dinarayo hindi lamang ng mga Filipinos kundi pati rin po ng mga Italians and South Americans. So we have with us Miss Norma Macalindong, owner of Norma International Food Store. At syempre po, siya rin po ang owner ng Charisma Restaurant. Hello ma'am, welcome to the show. Thank you very much, ma'am. Miss Gladys, Gladys. ayan, tinan mo. Nakalimutan mo pa, Miss Norma. Anyways, Miss Norma, paano kayo nagsimulang magnegosyo sa Rome or sa Italy? Nung pagkarating ko doon, nagtrabaho lang ako ng mga 2 years na DEDs na Bilang domestic helper muna. bilang domestic helper. Pero balita ko, on the side, nagtitinda-tinda ka na raw ng kung ano-ano. Oh, siguro hilig ko talaga. Mayroon ako nakalagay sa bag na kung ano-ano. Nilagang mani, yung adobong mani, pansit, ganon, tsaka mga matatamis, mga bibingkang kanin. Binibenta mo sa kapwa mo Pinoy Sa mga kapwa Pilipino, kahit sa autobus nga, nagbebenta ako eh. Ano po to every day off ninyo? Everyday of Huwebes at saka Linggo. Opo. Tapos, paano po pumasok yung pagnenegosyo doon? Ganito, nung 1993 nag-aral ako. Sabi nga ng ating mga kapwa Pilipino, huwag ka na mag-aral, ipagtrabaho mo na lang. Dahil sayang ang panahon na andito ka sa Italy, kailangan natin maghanap buhay. Huwag mong aksayahin yung pagpasok mo. Sabi ko hindi, dahil hindi ako magkaka-license kung hindi ako mag-aaral. Dahil ang sa Italy, kailangan mag-aral ka as a business, ganon. Before, nagkuhan muna ako sa mga supermarket, vegetable, prutas at saka gulay na nagtitinda ako dahil maliit lang siya, parang pang half day lang. Pagkatapos nga nung magkakita ko ng pwestong maganda sa bus stop, doon ako nag-start na mag-groceries. Eh, paano naman po pumasok ang Charisma Restaurant? Siguro swerte lang talaga. Dahil ako nga wala nang balak na magnegosyo pa dahil napakahirap ng trabaho ng restaurant. Dahil last 2005. Sige ho, so sorry. 2005. No. Hindi, 2005. Opo. 2005, excuse me. Ay may restaurant na rin ako, Eat All You Can, 5 euro lang yan. Oh, 5 euro lang po? Ang 5 euro lang ang Eat Eat All All You You Can Can. na yun? Kumain ka na hanggat gusto mo. Filipino food po ito? Filipino foods, lahat. Pero di ba balita ko po, hindi lang mga Filipino ang kumakain. Hindi Pati lang. rin po mga Italians, Mga sinusubukan ng lutong pagkain Pinoy natin, ninyo. oo. Wow, nakaka-proud naman. At nagugustuhan po nila? nagugustuhan Mga nila, Italian. oo. Lalo na yung ating mga